Kristo'y inihain na. Pamaskong maamong lupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon at sumiri. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo na paroon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna pong lahat. Welcome po sa ating Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong naririto ngayon, maagang-maaga natin doon sa Quiapo Church. At of course, nandun po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at maging sa ibayong dagat na sumusubaybay po sa ating live streaming. Magandang umaga at Happy Easter po sa inyo! Ano ba, mas malakas na bati natin yung Happy Easter o ipako sa krus? Sige nga, Happy Easter po! Tingnan po natin yung ating mga katabi. Ano po ang itsura niya? Nasa Biyernes Santo pa po ba? Ha? Nangihina pa rin? Lulugo-lugo pa rin ba? Ha? Lungkot na lungkot pa rin ba? Salubong pa rin ba ang kilay? Galit pa rin ba sa mundo? Baka nasa Biyernes Santo pa. Pakisabi sa katabi natin, Easter na po. Muling nabuhay na ang Panginoon. Ayan, ano po? At alam niyo po, sa Ebanghelyo ay anyayahan tayo para tingnan ang ating sarili. No? Tingnan naman natin ang ating sarili pagkatapos natin tingnan yung mga katabi natin. Ayan. Tingnan niyo po ang inyong sarili. Sige nga po, pakitingnan ng sarili. 1, 2, 3, go. Ang hirap, ano? Ano po sa tingin ninyo ang inyong sarili? Nasa Biyernes Santo pa rin ba o Easter na? Ano po sa tingin ninyo? Oy, tama-tama po. Ngayong Ebanghelyo, matutulungan po tayo. Tutulungan po tayo para makita ang ating sarili. Okay lang po ba yon? Ang Ebanghelyo po ay tungkol sa puntod ni Jesus na walang laman. Puntod ni Jesus na walang laman. Yun po. Yan po ang ikatlong araw pagkatapos na mamatay ang Panginoon. Ang susunod na eksena po, pagkatapos ng 3 araw, ang pinaglibingan ni Jesus na walang laman. Ano po ibig sabihin noon sa atin? Okay? Meron pong 3 saksi o unang 3 saksi
sa libingan ni Jesus na walang laman. Okay? Alam naman po natin, ang libingang walang laman, ibig sabihin po niyan, tagumpay. Ibig sabihin po niyan, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Bagong pag-asa, bagong buhay, at maging masasabi natin, katuparan ng ating pangarap. Gayunpaman, tingnan natin yung tatlong uri ng pagtingin sa sarili o sa buhay natin. Una, na naging saksi ng puntod na walang laman ay si Maria Magdalena. Ano po nangyari kay Maria Magdalena? Hindi pa man siya nalalapit sa puntod ni Jesus, nakita na niya mula sa labas, ay, wala na yung harang doon sa puntod ng aking Panginoon. Nakabukas na. Malayo pa lamang po siya sa puntod, nakita na niya. Kaya patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at yung sinasabing alagad na minamahal ni Jesus, na traditionally ito ay si Juan, yung pinakabata. Ano sabi ni Maria Magdalena? Ninakaw ang Panginoon. Ninakaw siya. Bukas yung pinto, yung nakaharang sa takip ng puntod ng Panginoon. Ninakaw ang Panginoon. Ito po ay nagpapakita dun sa una nating pananaw sa ating buhay. Ang unang pananaw, tingin mo sa buhay mo, para kang ninakawan. Nararamdaman mo ba yun minsan? Na para kang ninakawan? Ninakawan ka ng mga magulang mo ng karangyaan dahil isinilang kang mahirap. Ninakawan ka ng pagiging inosente ng isip mo dahil bata ka pa lang, nakaranas ka na ng karahasan. Ninakawan ka na ng kaligayahan mo dahil ikaw ay mahirap. Ninakawan ka na ng mga taon na dapat naglalaro ka kasi bata ka pa lang, pinagtrabaho ka na. Ninakawan ka ng gobyerno kasi ngayon naghihirap ka. Ninakawan ka ng marami. Meron pong ganitong pananaw. Sinisisi mo na ang lahat. Lahat na nangyayari sa iyo, kabiguan mo, kahirapan mo, pagdarahop mo, yung pag-iisa mo, kawalan ng kaginawahan sa buhay, buong pamilya, lahat yan isinisisi mo sa iba. Dahil sabi mo, ninakawan ako. Hindi ko kasalanan ito. Ninakawan nila ako. Kaya mahirap ka na, parang naniningil ka pa sa iba. Alam niyo po yung minsan mahirap na nga tayo, tapos entitled ka pa. Yung parang pakiramdam mo, may utang sa'yo lahat. No? Kailangan mong sagutin ang kahirapan ko. May ganun po, ano? No? Gumukuha ng iba. Madali sa yung kumuha ng iba kasi bakit gumaganti ka? Dahil ang pakiramdam mo, ninakawan ka. At sinisisi mo ang lahat maliban sa sarili mo. Ikaw ba to? Ganito ba ang pananaw mo sa buhay? Kapag ganito, hindi mo makakamtan ang kaligayahan at kapayapaan. Dahil ang pangit ng tingin mo sa buhay. Pangalawa po na pananaw sa buhay, masasabi ko doon sa batang alagad. Doon sa tinutukoy ng Ebanghelyo na minamahal ng Panginoon. Noong yung nakatanggap ng balita kasama si San Pedro, ito yung sa San Juan. Ang bilis tumakbo niya. Naunang tumakbo si Pedro papuntang puntod, pero dahil bata itong si Juan, naunahan pa niya si Pedro makarating doon sa puntod ni Jesus na wala ng takip o wala ng harang. Nauna siya dahil mas bata siya. Ito siguro yung pananaw natin sa buhay na napaka-optimistic mo. Very positive ka. No? Kumpiyansa ka sa sarili mo, sa kakayahan mo. No?
Kumpiyansa ka sa talino mo, no? Sa lakas ng pangatawan mo, sa lakas ng connection mo, no? Talagang sabihin na nating ikaw ay positibo sa sarili mo. Hindi naman masama ang pagiging positibo, ngunit ang problema, masyado kang nanangan sa kakayahan mo, dumating ang sandali na bigo ka. Tumigil ka na lamang. Nawala bigla ang kumpiyansa mo. Ito yung nangyari kay Juan. Nauna nga siya, nung papasok na doon sa puntod ni Jesus na walang laman, bago pa pumasok doon sa katuparan ng pangarap, sa tagumpay ni Jesus, tumigil siya. Hanggang dito lang ako. Takot ako. Ayoko na. Hanggang dito lang pala ang kaya ko. So ito po yung mga tao na nabigo sa buhay, nagsumikap, no? Ginawa ang lahat, itinaya na ang lahat, biglang kinapos, biglang nabigo, sumuko na agad, tumigil na, ayaw nang umabante. Ganito ko po ba? Ganito ba ang nakikita mo sa sarili mo? Dati naman hindi ako ganito. Bakit ako ganito ngayon? Dahil nabigo ka, you got frustrated, you easily gave up on yourself. Bakit? Kasi masyado kang nanangan sa galing mo. Ang totoo niyan, ang magiging daan at dahilan kung bakit natin mapagtatagumpayan ay ang buhay, ay ang biyaya ng Diyos. Pero ang nangyari, nanangan ka lang sa sarili mo. Yun ang pangalawa. Ano yung ikatlo? Ito po ay sinisimbolo ni San Pedro. Narinig niya ang balita. Walang laman ang puntod ni Jesus. Takbo siya. Mabagal nga siya, naunahan siya ng mas batang alagad. Pero yung bawat hakbang niya, sigurado kung saan tutungo. At pagkatapos, nung dumating siya sa pinakabunganga, opening nung puntod ni Jesus, nilampasan niya si Juan, nakita niya. Pero siya hindi tumigil. Ano ginawa ni San Pedro? Tuloy-tuloy siya doon sa puntod ni Jesus sa loob. At anong nakita niya? Nakita niya yung mga idinamit kay Jesus sa kanyang katawan at sa kanyang ulo, nakatiklop. Nakatiklop, magkabila, maayos na nakatiklop. Ano ibig sabihin nun? Ha? Pag nagnanakaw ka ba, ititiklop mo pa? Aayusin mo pa ba yung nanakawan mo? Hindi. Pero yun nakatiklop. Anong ibig sabihin nun? Hindi ninakaw ang katawan ni Jesus. Muli siyang nabuhay. Kusa siyang tumayo. At siya mismo ang nagtiklop nung pinagbalutan sa kanya. Sa makatuwid, ano sinisimbolo ni Pedro? Sinisimbolo niya ang pag-angkin sa kanyang kasalanan at pagtanggap din ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Ulitin ko po yun, ha? Pag-angkin ng kasalanan, inaangkin ko yan, inaamin ko, pero salamat sa Panginoon, ako ay kanyang pinatawad, pinalaya. Bakit ko sinasabi po ito? Marami po sa atin hanggang ngayon hindi mapatawad ang sarili. Sinisisi pa rin ang sarili sa kasalanang nangyari 10 taon na ang nakararaan. Bakit ko alam ito? Dahil naririnig naman po namin yan sa kumpisalan. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Tatanungin ko, kailan po ito? Naikumpisal na po ba? Opo, naikumpisal. Bakit niyo po ikinukumpisal uli? Pwede po ba patawarin niyo na ang sarili ninyo? Huwag niyo nang sisihin. Humingi na nga kayo ng tawad. Pinatawad na po kayo. Palayain niyo na ang sarili niyo. Huwag mo nang dalhin yung krus. Napagtagumpayan na ni Jesus ang krus. Ito po yung inaangkin na may pag-asa sa buhay. Ito yung ikatlong pananaw sa buhay. Ito yung nagsasabing, kapag may wakas, may bagong simula. Kapag ako ay nasugatan, ako ay gagaling.
Kapag ako ay nabigo, meron akong bagong simula. Mapagtatagumpayan ko ang buhay dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Ito po ba kayo? Sana po ito kayo. Pasukin po natin ang puntod ni Jesus na walang laman. Kamakailan po ako ay nagkasakit. No? Kamakailan po ako ay 2 araw, 2 gabing nakakulong sa kwarto. Parang tinatrangkaso, nananakit ang aking buong katawan, nalilito ang aking isip. Nakakulong ako sa, alam niyo yung kwarto po rito sa Quiapo. Baka sabihin niyo, malalaki po ang kwarto ng mga pare. Malaki po ang simbahan, pero pag nakita niyo mga kwarto po ng pare, baka malaki pa ang kwarto ninyo. Nagkataon ng kwarto ko po rito, ang bintana ganito kataas. Dito po yung pinakamababa, paakit pa po yan. Tapos yung pong salamin, yung wala kang makikita, yung parang smoke glass. 2 araw, 2 gabi nakakulong ako doon, para ako nasa Bartolina. Hinang-hina na po ako. Minsan po katayong mga lalaki, hindi natin maamin na hindi na natin kaya. Nung 2nd gabi po, sumuko na ako. No? Nagpadala na ako, nagpasugod na po ako sa ospital. Umagang-umaga po iyon, araw ng linggo, kagaya ngayon. Ako isinakay sa ambulansya, isinugod po ako sa ospital. Dahil bakit? Hindi ko na kaya. No? Alam nyo kasi, lumalaki tayo, kumpiyansang-kumpiyansa ka sa sarili mo. No? Ayaw mong makikita yung kahinaan mo. Ikaw yung pinakamalakas. You are Superman. No? Ikaw ay talagang walang kahinaan. Pero at that time, wala po akong magawa. Hinang-hina na ako. Nakakahiyaman, ako yung inaakay na hindi ko nakagawian. Ako yung isinakay sa ambulansya na for the first time nangyari sa akin, isakay ako sa ambulansya. Na parang nahihiya ako sa sarili ko. Ako ang inaalalayan. No? Ako yung pari dito, ako pa yung tinutulungan. Nakakahiya. Pero at that time, bagsak na lahat ang pride at ego ko. Wala na akong maipagmalaki. Pagdating po doon sa ospital, alam niyo po kung ano ang natuklasan nila. Ako ay may UTI. May UTI. Ang allowed lang sa nakita ko, 100 yung bakterya sa ihe. Ako po, 14,000. So, hirap na hirap ako. Alam niyo, sabi sa akin ng doktor, Father, lalagyan kita ng catheter. Naku po, Diyos ko po, yan po ang ayaw na ayaw ko maririnig. Sa buong buhay ko, yan yung narinig kong kwento. Biruin nyo, lalagyan ka ng catheter. Di po ba yung lang konsepto parang ayoko. Pero suko na ako sa buhay. Suko na ako. Ibinigay ko na ang sarili ko. Sabi ko sarili ko, sige na, gawin nyo na ang gusto nyo sa akin. Father, bubuksan ko na po ang inyong pantalon. Sige po. Father, ibababa ko na ang brief ninyo. Sige po. Father, ipapasok ko na. Sige po. For the first time, nangyari po sa akin yon. Alam nyo, nung naipasok yung mga catheter, siguro alam ng mga nandito. Biglang ginhawa. Easter. Happy Easter. Kalahating litro agad ang lumabas na urine o jingle ko. Kalahating litro agad. Yun yung nagpahirap sa akin. Dahil hindi ako maka-jingle, may enlargement ako ng prostate. Pero alam po ninyo, yun po para sa akin ay karanasan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Yung pag-amin na hindi ko naman pala kaya talaga, kailangan ko ng iba. Kailangan ko ng biyaya. Hindi ako ang taong kailangan ko ng tulong ng iba. Hindi ako Superman. Yan ang Easter. Pag-amin ng kahinaan at kakulangan at pagtanggap sa sarili na kailangan mo ng awa ng Diyos at kailangan mo ng ibang tao para ikaw ay makapagpatuloy sa buhay.
Yan po ang Easter. Ang maisip natin at tanggapin natin na kailangan natin ang bawat isa. Kailangan mo ang iba at kailangan ka rin ng iba. Kaya mamaya po, sasariwain natin yung ating binyag. Alam naman natin, ang binyag, pinatatawad tayo sa orihinal na kasalanan natin o binanang kasalanan natin. Ang binyag, naging anak tayo ng Diyos, naging Kristiyano tayo, pero meron tayong nalilimutan sa binyag. Nung tayo binyagan, tayo ay naging bahagi ng isang bayan, ng isang lahi, ng isang angkan, ng isang pamilya ng Diyos. Kaya mamaya, sasariwain natin yan. At sa pagsariwa ng ating mga pangako sa binyag, pakipaalala sa sarili, bahagi ka ng isang bayan, ng pamilya. Aminin mo na hindi mo kayang mag-isa, kailangan mo ng iba. Aminin mo, kailangan ka rin ng iba. Yan ang Happy Easter. Mas masarap bumati ngayon ng Happy Easter. Bakit? Dahil alam mo, hindi ka ninakawan. Hindi ka biktima lagi sa buhay. Dahil alam mo, may kakayanan ka nga, pero kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Dahil ang kakayanan natin, hindi sapat. Mas magandang bumati ng Happy Easter ngayon, mas masarap magdiwang ng banal na ng muling pagkabuhay ng Panginoon dahil inaangkin mo ang iyong kasalanan, pero tinatanggap mo rin ang kapatawaran sa iyong kasalanan. Mas masarap tumanggap o bumati ng Happy Easter dahil alam mo, hindi ka nag-iisa sa buhay. Mayroon tutulong sa iyo, pero ikaw mismo rin pwedeng tumulong sa iba. Kaya pakibati nga ang inyong katabi ngayon nang may mas malalim na kahulugan. Happy Easter.